Papa Dudut. Ako nga pala si Miyu, 25 years old at hindi ako proud sa ikakwento ko sa inyo na itatampok sa Barangay Love Stories. Pero tulad ng iba ay hindi naman ako perpekto at may mga pagkakataon talaga na nagkakamali ako. Aaminin ko na may nagawa akong isang malaking pagkakamali nitong nakaraan lang. Miyembro ako ng LGBT community, loud and proud. Matagal kong itinago yon, lalo't hindi handa ang pamilya kong tanggapin ang kasarian ko. Nung bata pa lamang ako ay nagkakagusto na ako sa mga babae, Papa Dudut. Nagkagusto rin naman ako sa mga lalaki pero mas nangibabaw ang feelings ko para sa mga katulad kong babae. Ganon pa man ay hindi pa rin ako nakipagrelasyon sa babae sa takot na hindi ako maintindihan ng tatay ko. Wala na akong nanay, tatay ko lang ang nagpalaki sa akin. Strikto siya at makaluma. Kaya alam kong pahirapan ang pagtanggap niya sa kasarian ko kung sakasakali. Babae pa rin naman akong manamit at babae pa rin akong kumilos para hindi talaga mapansin ng tatay ko yon. Pero hindi habang buhay ay kaya kong itago kung sino at ano ako. Lalo na nung nakilala ko ang babaeng bumuhay sa pusong lalaki ko. Itago na lang natin siya sa palayaw niya na Kay or si Kaye. Mas matanda siya ng 10 taon sa akin. Nakilala ko siya sa isang group sa Facebook ng LGBT. Unang beses pa lamang na nakapag-usap kami ay nakaramdam ako kaagad ng willing na akong makipagrelasyon sa kapwa ko babae. Unang-una syempre nilihim namin ang relasyon namin dahil sa tatay ko. Naiintindihan naman yon ng kapareha ko noong simula. Pero nang tumagal ay nagdemanda siya na iladlad na namin ang relasyon namin sa lahat, lalo na sa tatay ko. Nagdalawang isip ako dahil doon ay nilayuan niya ako at sa paglayo niya ay naramdaman ko lalo na mahal ko na siya at kailangan ko siyang ipaglaban. Kaya kinausap ko ang tatay ko at naglakas loob akong aminin ang katotohanan. At tulad nga ng inaasahan ay hindi niya ako natanggap, Papa Dudut. Nagtalo kami lalo na nung sinabi niyang kasalanan ang pinili kong kasarian. Naggalit ako. Sa unang pagkakataon ay pinagtanggol ko ang kasarian ko. Yun ang naging dahilan para palayasin ako ni tatay sa bahay. Tinanggap ko naman yon, Papa Dudut, at pinuntahan ang karelasyon ko para sabihin sa kanya ang lahat. Tinanggap niya ako, pabalik sa buhay niya at doon na kami nagsamang dalawa, Papa Dudut. Kaye, talaga bang nagkabalikan na tayo? Bakit naman ganyan ka magtanong? Nandito ka na nga sa bahay ko, di ba? Nakasalansan na sa cabinet lahat ng gamit mo. Ano pa bang dapat kumpirmahin sa relasyon natin? Kasi sabi mo sa akin last time tigilan na kita. Sabi mo hindi mo na ako babalikan. Tapos na tayo. Sinabi ko lang yun kasi galit ako na hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. Pagpasensyahan mo na. Pero ngayon okay na tayo. Wala nang iwanan to. Huwag mo na talaga akong iwan. Wala akong mapupuntahan. Ayoko nang bumalik sa bahay ni tatay. Hindi na kita pababalikin doon. Dito ka na. Bahay mo na rin to. Nakakakilig naman na may ka-live-in na ako. Uy, dalaga na siya. Malikot ako matulog ha. Lagi kitang maitutulak sa kama lalo kapag nananaginip ako. Okay lang. Tutulak na lang din kita para sabay tayo ma-fall. Sabay naman talaga tayong na-fall. Sa isa't isa. Ay, namiss ko yung mga banat mong yan, ha? Mas namiss kita. Kung alam mo lang talaga. Binaliw mo ako sa kakaisip sa'yo nung hiniwalayan mo ko. Ikaw kasi, lagi mo na lang akong dinideny sa ibang tao. Na-hurt lang naman ako, no? Sorry na talaga. Ngayon natuto na ako. Bukod sa natuto, masaya na rin ako kasi sa wakas, magkasama na ulit tayo. Marami akong plano para sa atin, lalo na ngayon na nagsasama na tayo. Anong mga plano yan? Tuwing day off ko, mag-out of town tayo. Kahit yung yung malapit lang para makapasyal naman tayong dalawa. Sabi kasi sa nabasa ko sa Facebook, pampatibay daw ng relasyon yung mga pagta-travel.
Pero rurupok wallet natin dyan kung tuwing day off mo nagta-travel tayo. Magaling naman ako mag-budget eh. Alam ko na kung paano pagkakasyahin sa ating dalawa yung gagastusin ko sa travel natin. Gagastusin mo? Hindi ako mag-aambag. Hindi kita papayagang mag-ambag. Akong gagastos sa lahat. Sa ating dalawa, ako yung lalaki eh. Saan naman mapupunta yung sahod ko? Nasa wallet lang. Hindi na sila aalis dun. Ito naisip ko lang naman. Ewan ko kung papayag ka. Ano yun? Paano kung mag-resign ka na lang sa trabaho mo? Bakit? Lagi ka na lang nagrereklamo na hindi ka na masaya sa trabaho mo eh. Mababa yung sahod, tapos hindi mo pa gusto yung ugali ng boss mo. At ngayon na dito ka na nakatira sa bahay ko, mapapalayo ka lalo sa trabaho mo, di ba? Masasel na sa'yo na pumasok sa opisina nyo. Pero saan naman ako kukuha ng pera ko? Ako na lang ang magbibigay sa'yo, dito ka na lang sa bahay. Pwede ka magsimula ng maliit na negosyo. Ako ang popondo. Umalis ka na lang doon sa opisina ninyo, toxic na doon eh. Parang hindi ata praktikal. Ang hirap kasi makahanap ng trabaho ngayon tapos ako, babaliwalain ko lang yung trabahong meron ako ngayon. Hindi na kasi sapat yung nakukuha mo doon. Tapos nai-stress ka pa madalas. Dito ka na lang sa bahay o kaya naman maghanap ka ng work na malapit dito para hindi ka na problema sa pagko-commute. Pero kung ako lang ang tatanungin mo, mas gusto ko na pumirmi ka na lang dito sa bahay. Tapos lagaan mo ako. Kung papayag ka lang naman, basta ako nang bahala sa iyo sa lahat. Hindi mo ako gugutumin? Hindi, no? Ano ba namang tanong yan? Lahat ng pagkain na gusto mo, o-orderin ko. Kahit nasa sulu pa yan. Huwag kang mag-alala, kaya yan ang sahod ko. Lahat ng gusto ko, bibilhin mo? Kahit umorder ka pa sa ibang bansa, wala akong pakialam. Hindi mo na ako iiwan? Hindi, kahit kailan. Papadudot mataas ang posisyon ni Kaye sa trabaho niya. Malaki ang sahod niya at kaya niyang ibigay sa akin ang sahod ko sa pinagtatrabahuhan ko. At pwede pa niyang doblehin yon. At hindi aaray ang bulsa niya kapag ginawa niya yon. Kaya naman pumayag na lamang akong mag-resign, total ay hindi naman ako masaya sa trabaho ko. Mas pabor sa akin ang inalok ni Kaye lalo't hindi naman ako masipag magtrabaho. Mas gusto ko talaga sa bahay. Kaya nung sinabi niyang pwede rin ako magnegosyo ay pumayag ako. Pero hindi pa ako kaagad nakahanap ng gagawin kong negosyo. Masyado po akong nag-e-enjoy na inaasikaso lamang si Kaye at ang bahay naming dalawa. Para talaga akong housewife, masarap pala sa pakiramdam. Dahil nga sa mataas na posisyon ni Kaye sa trabaho, kaya madalas ay late na siyang umuuwi ng bahay. Madalas ay ako lamang mag-isa. Hindi naman ako bored noong umpisa dahil lahat ng kailangan ko ay nasa bahay na. Malaki rin ang TV niya at nakasubscribe sa lahat ng streaming applications si Kaye. Puno rin lagi ang ref kaya naging hobby ko na ang kumain kapag bored. Mabilis din ang internet. Lahat talaga ng kailangan ko ay ando na. Pero isang araw ay nabore ako sa bahay. Kaya naisipan kong lumabas muna at pumunta ng mall. Lalabas na sana ako nang makarinig ako ng katok sa pintuan. Mula yon sa kaidaran kong kapitbahay ni Kaye na si Enzo. Yun ang unang beses na nakilala at nakaharap ko siya, papadudot. Sino kaya yun? Sandali lang! Ano po yun? Hi, ako nga pala si Enzo, kapitbahay nyo. Miu pala. Anong kailangan mo? Nagbebenta ba kayo ng yelo? Bakit mo naman naisip na nagbebenta kami ng yelo? Alam ko kasi na malaki ref nyo, kaya nagbabaka sakali ako na nagbebenta kayo ng yelo. Wala ba kayong yelo sa ref nyo? Hindi kasi nakagawa eh. Tinambakan kasi ng mga ice cream at isda yung freezer. Pwede naman kitang bigyan na lang. Ice cubes nga lang. Okay na ba yun sa'yo? Okay na rin siguro yun. Pangpalamig lang sa soft drinks namin. Thank you ah. Wala yun. Halika, pasok ka muna. Salamat. Asan pala si Ate Kaye? Nasa work pa. OT na naman daw. Close kayo ni Kaye? Dati, pero nitong mga nakaraan bihira ko na siya makita rito sa compound natin. Mukhang busy na talaga magpayaman. Sino ba namang hindi gustong maging mayaman, di ba? Huwag niyang sobrahan ka mo. Baka hindi kami makahabol na mga tamad. Same sa tamad.
Kapatid mo ba siya? Hindi Kala ko bunso kanyang kapatid eh. Madalas kasi kapag bunso, mas maganda raw sa panganay. Bola. Pero hindi ko siya kamag-anak. Eh ano pala? Girlfriend niya ako. Girlfriend? As in miyembro ka ng #LoveWins? Kaming dalawa. Hindi ko naisip na tibo pala si Kaye. Bakit naman? Kasi ex niya yung kuya ko eh. Kaedad din niya. Seryoso ba? Hindi niya nakwento sa akin yan Matagal sila ni kuya, siguro 4 na taon din. Kaya nga lumipat dito si Kaye para mapalapit kay kuya. Tapos ng ibang bansa si kuya, naiwan dito si Kaye. Tapos, bilisan mo mag-chismis kasi pupunta pa ako sa mall para magpakilay. Engaged pa sila nun. Balak nila sa ibang bansa na lang magpakasal kapag sumunod na ron si Kaye. Hindi niya to nakwento sa akin. Nakipag-break si Kaye kay kuya, biglaan. Umuwi pa ng Pinas si kuya para lang makipag-ayos kay Kaye. Pero ayaw na raw ni Kaye. Grabe, bakit daw sila nag-break? Hindi rin alam ni kuya. Basta na lang daw nakipaghiwalay si Kaye. Ikaw kaya magtanong sa kanya mamaya pag uwi niya. Baka di siya komportabling pag-usapan. At saka baka mapahamak ka pa. Ikaw tong nagmarites sa ex niya. Okay lang, basta ipagtatanggol mo naman ako sa kanya, di ba? Bakit naman kita ipagtatanggol? Kasi cute ako at deserve ko? Ang pilingero mo Eh bakit ka nagbablush? Affected ka ba sa pagiging cute ko? Aminin mo na, nakakatunaw ng ice cubes ang mukha ko. Ang kapal talaga. Hindi matutunaw ang ice cube sa mukha mo. Bakit naman? Sa sobrang tigas ng mukha mo, mababasag na lang ng kusa yung ice cubes kapag hinampas ko sa'yo. Ouch naman! Hindi ba talaga ako cute? Cute naman. Tigas lang talaga ng mukha, parang ice na tigtres. Pag tinitigan kita, matutunaw ka parang tigtres na yelo sa tag-init. Sige nga, sige nga. Wag mo akong subukan, wag talaga. Papadudot, hindi ko alam pero ang smooth lang ng pag-uusap namin ni Enzo na akala mo ay matagal na kaming magkakilala. Hindi ko yun naramdaman sa kahit na sino. Kahit pa mismo kay Kaye. Nung simula nga namin ni Kaye, ang awkward pa kasi at mas matanda siya ng 10 taon sa akin at hindi ko alam kung paano dadalhin ang usapan. Mabuti na lamang at matalino at mapagpasensya si Kaye. Kaya sa huli naging komportable na rin ako sa kanya. Pero iba yung Enzo, ewan ko ba. Para bang may magic yung unang pag-uusap namin. Naputol nga lang dahil kailangan na niyang kunin yung ice cubes kasi hinahanap na siya sa bahay nila. Kinuha ko na lamang ang Facebook account niya para doon na lamang namin ituloy ang nabitin naming usapan o masasabi kong chismisan. Masaya akong binigay niya sa akin ang lahat ng social media accounts niya. Kasama na rin ang cellphone number niya. Hinal ko kaagad at finalo si Enzo sa lahat ng social media accounts niya. Pinalo din niya ako at nakaramdam ako ng kilig at sinikap ko namang itago yon at huwag ipahalata kay Enzo. Ayaw ko namang mag-isip siya ng hindi maganda sa akin, Papa Dudut. Hindi naman kasi siya umaamin ng nararamdaman niya. So bakit kailangan kong aminin sa kanya na crush ko siya? Tuwing wala si Kaye, si Enzo madalas ang nakakausap ko. Hindi na ako nakakapanood ng TV o tumatambay sa ref para maghanap ng pagkain. Hindi ko na rin kailangan lumabas para pumunta ng mall para maaliw. Nasa kabilang bahay lang pala ang susunod na magiging entertainment ko. Yun ay si Enzo. Kapag ako lang sa bahay, pinapupunta ko si Enzo para mas magbanding kaming dalawa, Papa Dudut. Ramdam kong gusto rin niya ako. Pero hindi siya makaabante. Lalo't alam naman niya na taken na ako. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nga nagtagal ay umamin na sa akin si Enzo na gusto niya ako, Papa Dudut. Nagalangan daw siya na aminin yon dahil nga sa karelasyon ko si Kaye. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko siya. Kakaibang saya ang naramdaman ko noong sa wakas ay inamin ko na ang totoong nararamdaman ko para sa kanya.
Lalo na nung nalaman kong parehas lamang kami ng nararamdaman. Mas lalo tuloy akong na-fall sa kanya, Papa Dudut. Lagi na lang kaming magkausap na dalawa kahit na kasama ko pa si Kaye. Hindi naman nakahalata si Kaye at alam kasi niyang tutok talaga ako sa cellphone ko. Minsan kapag nagtatanong siya ay lagi ko na lamang sinasabi ay nanonood ako sa YouTube ng Barangay Love Stories. Pasensya na kung ginawa ko yung rason ang inyong programa. Pero totoo naman kasing mahilig din akong manood sa YouTube ng channel ninyo. Kasi nakaka-relate na ako. Lalo na doon sa mga kwento ng third party. Mahirap pala pero at the same time ay may thrill. Pinagkakatiwala naman ako ni Kaye at hindi niya ako pinagdududahan na may ginagawang hindi maganda. Lalo na tutok din siya sa trabaho niya kaya hindi rin niya gaanong binigyan ng pansin ang madalas na pagtutok ko sa aking cellphone. Mabuti na lamang at masipag sa trabaho ang girlfriend ko. Kung hindi baka niratrat na ako ng mga tanong dahil sa pagkaabala ko sa cellphone ko. Pero darating din pala ang punto kung saan ay makakahalata na si Kaye dahil sa dalas na paghawa ko sa phone ko. Pinansin na rin niya na madalas kong dalhin sa CR ang cellphone ko at nagtatagal ako doon. Isang araw habang nagkakape at pinaplano ni Kaye ang bakasyon namin. Hindi ko napansin na nakatitig na pala siya sa akin habang kausap ko si Enzo sa Messenger. Nakailang tawag na pala siya sa pangalan ko pero hindi ko siya pinapansin. Doon na niya ako kinausap tungkol doon, Papa Dudut. Miu? Miu! Pwede na siguro yan. Anong pwede na siguro yan? Di ba tinatanong mo ko kung sa Siargao na lang tayo magbabakasyon sa long weekend? Tapos na yung usapan natin tungkol doon. Okay. Okay naman na pala. Pwede kaya bitawan mo muna yung cellphone mo? Bakit? Kasi nag-uusap tayo eh. Gaano ba ka-importante yung tinitingnan mo dyan sa cellphone mo? Hindi naman importante. Nag-check lang ako ng pwedeng isuot pag nag-Siargao na tayo. Hindi ka talaga nakinig mula simula, no? Nakinig ako. Kung nakinig ka, sana alam mong hindi tayo matutuloy sa Siargao. Kasi wala tayong mabook na flight. Saan na pala tayo pupunta ngayon? Ayos ka lang ba? Alam mo, napipikon na ako sa'yo eh. Ikaw naman? Maliit na bagay pinapalaki mo. Hindi maliit na bagay sa akin to ha. Lagi ka nalang ganyan. Hindi ka na masyadong nakikipag-usap sa akin. Mas gusto mo pang kaharap lagi ang cellphone mo. Ilang oras na nga lang tayo magkasama sa isang araw tapos inuubos mo pa dyan sa walang katuturan na yan? Bakit ba ang sungit mo? May dalaw ka ba? Delayed nga ako eh dahil stress ako sa'yo. O sige na po. Sorry na. Ibababa ko na tong cellphone ko para makausap ka na. O ayan na. Gusto ko malaman kung bakit ganyan ka ka-attach dyan sa cellphone mo. May dapat ba akong malaman? Wala. Alam kong meron. Hindi ka naman kasi ganyan noon eh. Dati nga tuwing umuwi ako, halos makalimutan mo may cellphone ka pala. Hindi mo hinahawakan ng cellphone mo noon pero ngayon halos idikit mo na sa bagang mo. Grabe naman yung bagang. Pero sige na lang. Ayoko makipagtalo sa'yo. Hindi mo naman kailangan makipagtalo. Gusto ko lang magsabi ka ng totoo. Nagsiselfone ako madalas kasi may nag-offer ng negosyo sa akin. Talaga? Anong negosyo raw? Reseller ng longganisa. Oh, ayos yan ah. Magiging mabenta yan lalo na sa mga eatery na nagsiserve ng silog. Kaya nga eh. Gusto ko nga makipag-meet dun sa kausap ko bukas. Ayos lang ba? Pero paano yung lunch date natin bukas? Bukas lang daw kasi available yung longganisa seller eh. Sige kahit mag-dinner na lang tayo. Unahin mo na yan. Naku, baka hindi ko kayanin ng dinner. Buong araw kasi kami mag-uusap. Komplikado raw kasi ang pagiging reseller ng longganisa. Baka late na ako makauwi bukas. Sa dulo pa naman ng Laguna yun. Samahan na lang kaya kita. Wala naman akong gagawin buong araw bukas eh. Para safe ka na rin. Huwag na, kasi para makapagpahinga ka rin. Alam ko pagod ka lagi sa trabaho, kaya gamitin mo na lang yung day off mo bukas. Para magpahinga dito sa bahay. Pero gusto sana kitang makasama bukas. Uuwi rin naman ako. Hintayin mo na lang ako.
Mag-relax ka na lang dito sa bahay. Manood ka ng TV. Tumambay ka sa ref. Ang dami kayang pwedeng gawin dito bukas. Hindi mo mararamdaman na wala ako. Ay, sige na nga. Basta, mag-update ka ha. Papadudot na wala ang kabako nang maniwala si Kaye na magiging reseller ako ng longganisa. Hindi ko nga alam kung bakit iyon ang unang pumasok sa isipan ko. Natakot na kasi ako sa pagtatanong niya. Mabuti na lamang at hindi na siya masyadong nag-usisa pa. Hinayaan na nga rin niya akong makipag-usap sa inaakala niyang longganisa seller na kikitain ko sa dulo ng Laguna. Natawa ako sa totoo lang. Butit hindi niya napansin yon. Parang tanga yung pupunta ako sa dulo ng Laguna para lamang sa meeting kuno para sa pagiging reseller ko ng longganisa. Pero lumusot kay Kaye ang mga palusot na yon. Nagpunta ako sa sala para doon ipagpatuloy ang usapan namin ni Enzo at para hindi makahalata si Kaye ay pinalitan ko ang name ni Enzo sa messenger. Ginawa kong longganisa online seller Laguna chapter. Para kung sakali mang sisilip siya sa cellphone ko ay hindi siya magdududa dahil longganisa kaagad ang bubungad sa kanya. Mas lalo lamang tuloy akong naging kampante na ituloy ang namamagitan sa amin ni Enzo kahit na alam kong mali yun. Ang hirap talagang magpigil sa tukso. Kaya niyakap ko na lamang ito ng buong buo, Papa Dudut. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Pinagluto pa ako ni Kaye ng longganisa para raw ma-inspire ako sa papasukin kong negosyo. Pagkatapos kong kumain ay nagmadali na akong lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa bahay ni na Enzo. Saktong mag-isa na lamang niya sa bahay nila. Kaya malaya kaming nagkasamang dalawa. Nagkulong lamang kaming dalawa sa kwarto niya. Walang kaalam-alam si Kaye na nandun lang pala ako sa kabilang bahay at nakikipag-cuddle sa kabit ko na kapitbahay ng ex niya. Or nakapatid pa ng ex niya. Kung magpapakatotoo ako ay hindi ako noon nakaramdam ng guilt. Siguro dahil mas nangibabaw ang saya na makasama ko si Enzo. Hindi ko nga hinawakan buong araw ang cellphone ko dahil masyado akong nag-enjoy sa feeling niya. Nakalimutan ko na tuloy mag-update kay Kaye at ang malalapay naka-silent lamang ang phone ko. Habang nakahiga kami ni Enzo sa kama, kinausap niya ako sa setup naming dalawa, Papa Dudut. Nag-enjoy ka naman ba? Sobra. Sana lagi tayong ganito. Hayaan mo. Patagalin lang natin ng konti tapos magpapanggap ako kay Kaye na malakas na yung negosyo kong longganisa. Para kunwari, kailangan ko laging pumunta ng Laguna para pumili ng iba't ibang longganisa. Paano kaya kung hindi na lang ako magpapanggap na longganisa online seller, no? Ano bang gusto mo? Pwede namang supplier ka ng gourmet tuyo. Hindi. Gusto ko na ng totoo. Paanong totoo? Na ako si Enzo at hindi longganisa online seller. Kailan ba tayo aamin? Alam mo namang hindi ganun kadali. Lalo sa sitwasyon ko. Hindi rin naman madali to sa akin. Kapag nalaman to ng kuya ko, magagalit yon. Kaya nga habang hindi pa tayo nakakahanap ng tamang tiyempo at rason, ganito muna. Masaya pa rin naman to. May thrill kapag itinatago. Baka sa'yo lang. Walang thrill to sa akin. Ako gusto ko nang umamin. Gusto na kitang maka-in a relationship sa Facebook. Gusto ko nang samahan ka sa mall para magpakilay. Ayoko na nagtatago lagi na akala mo mga kriminal tayo. Hindi pa ako handa. Sana maintindihan mo. Lalo kaka-live-in lang namin ni Kaye. Ang sama ko namang tao para iwan siya eh. Kinupkup niya ako nung pinalayas ako ng tatay ko sa bahay. Kukup-kupin kita. Dito ka sa bahay. Bihira namang umuwi mga kasama ko rito eh. Parang solo na rin natin tong bahay. Nagpapatawa ka ba? Kapag umamin tayo kay Kaye, sa tingin mo wise pa rin na tumira rito sa kabilang bahay niya? Ano na lang ang mararamdaman ni Kaye nun? Parang mas may pake ka talaga sa feelings ni Kaye. Paano naman ako? May paki rin naman ako sa'yo, pero sa ngayon tayo kasi yung mali. Kaya nga itama na natin eh. Sabihin na natin yung totoo sa kanya. Paikot-ikot naman tayo.
Hindi pa ito yung tamang panahon. Bigyan mo ko ng time. Pag ako napagod maghintay, Ano? Iiwan mo ko? oo. Pag napagod ako maging kabit, Kung mahal mo ko, may intindihan mong sitwasyon ko. Hindi ko naman ginusto na maging ganito tayo. Kapitbahay ka lang dapat na nanghingi ng ice cubes eh. Mali ko ba kung mapupunta tayo sa third party? walang sikretong hindi nabubunyag. Alam ko yun. Kaya habang hindi pa tayo nabubunyag, hayaan mo muna mag-enjoy tayo habang pinaplano kung kailan tayo aamin. Pero aamin tayo kay Kaye kasi nakokonsensya na ako. Oo naman. Sa tamang oras. May isa pa akong tanong. Ano yun? Sinong mas mahal mo sa amin ni Kaye? Wala namang tanungan ng ganyan. Kahit papano may feelings pa rin ako kay Kaye. So siya na ba pinipili mo? Pinipili rin kita. Dapat isa lang. Sa ngayon, kayo munang dalawa. Papadudot na tahimik na si Enzo at halatang nalungkot sa isinagot ko pero ayaw naman niyang magtalo kami. 2 oras na lamang kasi ang natitira para sa amin noong araw na yon. Tapos ay uuwi na ako kay Kaye. Nagyakapan na lamang kami at nakinig sa Spotify ng Barangay Love Stories. Nasaktuhan pa na ang pinakikinggan naming kwento ay tungkol sa mga kabit. Mas lalo lamang natahimik si Enzo. Nagdahilan na lamang ako na kailangan ko nang umuwi para hindi na maging awkward ang lahat para sa amin. Baka mapagmulan pa kasi yon ng away. Hinayaan naman akong umalis ni Enzo at napaaga ang alis ko sa bahay nila Enzo. Kaya tumambay muna ako sa isang convenience store para magpalipas doon ng oras. Tinapos ko ang pakikinig ng episode sa Barangay Love Stories. Sa dulo ng kwento ay umamin ng letter sender na meron siyang kabit pero hindi siya nakapag-decide kung sino ang pipiliin niya sa bandang huli. Katulad noon ang kwento ko, hirap akong mag-decide sa kung sino nga ba ang pipiliin ko kina Kaye at Enzo. Pareho lamang po na may pero. Hindi ko alam kung saan ako or kung saan ko ilulugar ang puso ko sa kanilang dalawa. May feelings pa rin ako para kay Kaye pero mas nangingibabaw doon ang kagustuhan ko ng masaganang buhay na hindi kayang ibigay sa akin ni Enzo. Mahal ko na rin si Enzo at feeling ko ay mas angat ang nararamdaman ko para kay Enzo kesa kay Kaye. Pero kung magiging practical ako at tatanggapin ko ang nararamdaman ko, hindi ako sigurado kay Enzo. Walang permanenteng pinagkakaitan or pinagkakakitaan itong si Enzo. Lagi lamang siyang pinapasahan ng sideline ng mga kamag-anak niya. Kaya nga madalas, papadudot, ako ang taya sa pagbabayad ng mga pagkain namin tuwing pumupunta ako sa bahay nila. Kung siya ang pipiliin ko at pareho pa kaming walang trabaho, saan pupulutin ang buhay ko? Samantalang kay Kaye ay sigurado na ako na may magandang buhay na naghihintay sa akin. Pero ano nga ba? At sino nga ba sa dalawa ang dapat kong piliin? Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw ay nagpatuloy ang namamagitan sa aming dalawa ni Enzo, Papadudot. Hindi na siya muling nangulit pa na piliin ko siya o di kaya ay sabihin na ang totoo kay Kaye. Nakontento na lamang siya sa kalagayan namin na sekreto, yung palaging nagtatago. Masaya na siya sa ganon lalo't yun lang ang paraan para masolo niya ako. Napamahal na kasi sa akin si Enzo. Panay nga ang parinig niya sa Facebook tungkol sa akin at kinakabahan na ako minsan dahil baka kung ano pang magawa niya kapag labis na ang lungkot niya dahil hindi ko siya magawang ipagmalaki sa lahat. Kaya naman sinikap kong iparamdam sa kanya na mahal ko siya at hindi na niya kailangang mangamba. Hindi nga kami nag-aaway na dalawa at iniiwasan namin yon. Kabaliktaran naman sa aming dalawa ni Kaye dahil nga sa parang nakakaramdam na siya ng kakaiba. Kaya naman madalas na niya akong binabantayan. Lalo na ang bawat galaw ko. Babae pa rin naman si Kaye at malakas ang pakiramdam kapag may nangyayaring hindi maganda sa pagitan naming dalawa.
Ang problema kasi sa akin ay hirap akong itago sa mga galaw ko ang nararamdaman ko. Unti-unti kasi ay nawawala na ako ng feelings kay Kaye. Napalitan yon ng pagkaawa. Hindi ko siya magawang iwan dahil naaawa ko sa kanya at naiisip ko lagi lahat ng sinakripisyo niya. At syempre siya ang gumagasto sa lahat ng pangangailangan ko. Sinubukan ko namang magnegosyo talaga ng longganisa para hindi siya makahalata. Pero hindi yon pumatok. Kaya sinabi ko kay Kaye na titigil na lamang ako sa pagbebenta. Hinayaan naman niya ako at sinuportahan niya pa rin ako. Doon ako mas lalong nakokonsensya, lalo't ginagawa niyang lahat para maintindihan ang kalagayan ko. Happy Mansary! Ha? Nakalimutan mo? Ang alin? Nakalimutan mo na nga, hindi ka pa nakinig. Sorry, may iniisip lang kasi ako. Happy Mansary, sabi ko. Mansari natin ngayon? Ay, totoo ngang nakalimot. Sorry talaga Kaye, ang dami ko lang kasi talagang iniisip. Pansin ko nga, kaya siguro nanlalamig ka na rin sa akin. Hindi ah. Anong hindi? Hindi ka na nakikipaglambingan sa akin. Sa kama naman, di yumakap ayaw mong gawin. Para ka nandidiri. Hindi totoo yan. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Talaga ba? Ako lang ba talaga? Lagi mo akong tinataboy tuwing kinakalabit kita sa gabi. Nakakasama ka ng loob, alam mo ba yun? Ilang buwan nang walang nangyayari sa atin ah. Yun lang ba ang habol mo sa relasyon natin? Yung mapagbigyan yung bawat kalabit mo sa akin? Hindi lang naman yun eh. Sa tuwing kasama kita rito, kahit na nakatambay lang tayo, parang wala kang ganang kausapin ako. Naalala mo pa ba kung kailan ka huling nag-I love you sa akin? Kasi ako hindi ko na maalala eh. Marami nga lang akong iniisip. Ayoko magduda ha, pero para kasing may tinatago ka sa akin eh. Wala akong tinatago sa'yo, praning ka lang masyado. Sana nga no, sana lang talaga napapraning lang ako. Kasi alam mo pakiramdam ko, hindi mo na ako mahal. Sige, praningin mo pa sarili mo. Nakakapraning naman kasi kung paano mo ako pakisamahan ngayon eh. Ang laki ng pinagbago mo. Wala ka nang lambing sa akin tapos lagi ka pang galit tuwing kinakausap kita. Ewan ko sa'yo. Alam mo kung may problema, kakausapin mo ako para hindi ako nag-iisip ng hindi maganda sa relasyon natin. Ano? Ayaw mo na ba? May nahanap ka na bang iba? Babae rin ba o lalaki na? Huwag mo akong hinisin sa mga pagbibintang mo ha. Hindi kita pinagbibintangan. Inalalatag ko lang ang mga tanong ko sa'yo para may idea naman ako kung bakit bigla ka na lang nanlalamig. Kung bakit ang bilis ang pagbabago mo sa akin. Gusto mong malaman ng totoo? Oo! Napapagod na ako sa'yo. Napapagod na ako na lagi ka na lang wala rito sa bahay. Ako na lang lagi ang naiiwang mag-isa. Puro ka trabaho, puro ka OT. Mas mahalaga sa'yo ang trabaho kaysa sa akin. Kung hindi ako magtatrabaho, paano tayo? Dinodoble ko nga ang pagkayod para mabili ko lahat ng gusto mo, di ba? Sabi mo, gusto mo mag-US tayo sa Pasko. Yun naman ang pinag-iipunan ko ngayon. Huwag ka na magrason. Ang sabihin mo, mas nai-enjoy mo lang magtrabaho kaysa makasama ako. Hindi totoo yan ah. Tuwing day off ko nga, lagi naman tayong lumalabas, di ba? Pero parang ikaw yung walang gana at gusto mo laging umuwi ka agad. Sus! Pinapasa mo na naman sa akin yung sisi. Pinapaliwanag ko lang ang side ko. Pero sige. Sorry kung talagang kung feeling mo nagkukulang ako sa'yo lalo na sa oras. Babawi ako. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Dodoblein ko lahat ng kailangan mo. Huwag ka lang manlamig sa akin, please. Huwag ka lang magbago sa akin. Hinawakan ni Kaye ang mukha ko at pilit na hinaharap ang mukha ko sa kanya para tignan ko siya sa mga mata. Pero ako tong nakakaramdam ng guilt kaya hindi ko siya magawang tignan. Umiwas ako ng tingin at nagpanggap na hindi pa rin ako okay sa kawalan niya ng time sa akin. Nakita ko sa kanya na nakokonsensya siya, Papa Dudut. Kinabukasan ay nag-leave siya sa trabaho at hindi na rin siya nag-OT noong mga sumunod na araw. Nilaan niya ang oras niya sa akin at maaga siya kung umuwi para makabawi. Nagpatuloy pa rin siya sa pagbili ng mga kailangan ko at naiayos na rin niya ang pagpunta namin sa US. Lahat ng kailangan ko ay ibinigay talaga niya.
Tinutuon niya ang pangako niyang babawi siya sa akin. Kahit sa totoo lang, wala naman siyang kailangang gawin dahil ako itong may pagkukulang at may ginagawang mali sa kanya. At dahil nga sa mga effort niya sa akin, kaya lalo akong nakukonsensya. Bihira ko na kung replyan si Enzo at madalas ay tinatanggihan ko na makipagkita sa kanya. Sa tuwing nasa trabaho si Kaye ay panayang katok ni Enzo sa bahay para makipagkita sa akin pero nagpapanggap akong may ginagawa o nagpapanggap ako na wala ako sa bahay. Kahit sa totoo lang ay nasa loob lamang ako ng kwarto at nagtatago kay Enzo. Alam kong nakakahalata na si Enzo lalo't dumadami pa ang mga parinig niya sa akin sa Facebook. Kaya kailangan ko nang tapusin ang namamagitan sa amin. Dumating ang araw na nakapag-decide na ako. Si Kaye ang pinipili ko dahil siya ang totoong nagmamahal sa akin. Alam kong mahal din ako ni Enzo pero hindi kasing lalim ng pagmamahal ni Kaye sa akin. Alam kong nasa tamang tao na ako at hindi ko na kailangang maligaw pa kay Enzo. Kaya naman kinausap ko na si Enzo sa bahay nila, Papa Dudut. Mabuti naman at nakipagkita ka na. Kahala ko kung ano na nangyari sa'yo. Kumain ka na ba? May pera ako ngayon kasi kakatapos lang ng sideline ko kahapon. Gusto mo ng Tapsi? Gusto mo bilang kita ng damit? O manood na lang tayo ng pelikula? Enzo, kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Ang seryoso naman. Kailangan ba akong matakot? Nakukonsensya na ako. Sa relasyon natin? Bakit naman? Nag-iingat naman tayo tsaka hindi pa naman nakakahalata si Kaye, di ba? Nakakahalata na siya sa panlalamig ko sa kanya. Nagdududa na siya. Kaya pala hindi ka na nagpaparamdam sa akin itong mga nakaraan. Ngayon naintindihan ko na. Magdoble ingat na lang tayo para hindi talaga siya makahalata. Hindi yan ang solusyon. So tatapusin mo ng relasyon yung dalawa? Huwag mong sabihin… Enzo, tapusin na natin to. Hindi, ayoko. Alam mo namang mali itong ginagawa natin. Alam ko pero hindi pa rin ako papayag. Please naman, makinig ka. Hindi na ako makatulog sa gabi dahil lagi na lang ako nakukonsensya sa ginagawa natin kay Kaye. Nakakapagod na magdahilan sa kanya kapag nararamdaman niyang nagbabago na ako ng pakikitungo. Ikaw naman pala tong mali. Dapat kasi hindi ka nang lalamig. Dapat ganun ka pa rin sa kanya tulad ng dati. Talaga makakahalata siya. Di bale, maayos pa natin to. Hindi naman natin kailangan sumuko agad. Ako sumusuko na ako. Sinusukuan ko ng relasyon natin. Makinig ka naman sana. Ako ba pinakinggan mo? Akala mo madali sa akin na pumayag na lang sa gusto mo? Na-fall na ako sa'yo. Nang sagad ni you. Makakalimutan mo rin ako. Madaling sabihin sa'yo yan kasi kahit bitawan mo ko, merong sasalo sa'yo. Andyan si Kaye. Paano naman ako? Marami pang iba dyan. May makikilala ka pa, higit pa sa akin. Kala mo ganun kadali yun? Bihira akong ma-in love. Malas ko lang talaga na sa'yo pa ako tinamaan. Wala na tayong magagawa. Ayoko na talaga, Enzo. Ganon-ganon na lang yun, no? Matapos mong hayaan na mahulog ang loob ko sa'yo ng tuluyan, makukonsensya ka? Tapos eto bigla mo na lang akong bibitawan? Ang bilis mo namang bumitaw. Pinag-isipan kong mabuti to. Hindi lang to mabilis ang desisyon. Tsaka alam mo naman na si Kaye ang nauna. Siya ang legal. Malamang sa kanya ako dapat mapunta. Siya lang ang pinili mo kasi kaya niyang saluhin lahat ng kailangan mo. Pera lang naman ang mahalaga sa'yo, di ba? Pinaparamdam mo sa akin na mahal mo ko, pero hindi ka makatodo kasi alam mo sa sarili mo na wala kang future sa akin. Totoo yan. Hindi ko i-deny. Masecured ako kay Kaye. Wala naman talaga akong aasahan sa'yo eh. Sabi na talo ako pagdating sa bulsa niya. Ano ba naman kasi yung maliliit na sideline ko kumpara sa kinikita niya sa malaking kumpanya, di ba? I'm sorry pero nakapagdesisyon na talaga ako. Okay. Ayos na tayo? Pwede na rin. Pinapakaba mo ako sa mga sagot mo. Kinakabahan ka? Good yan. Huy, anong pinaplano mo? Mabuti na lang at na-screenshot ko lahat ng malalaswang usapan natin. Na-save ko rin yung sinend mong nakahubad na picture sa akin. Teka, andito rin ata sa cellphone ko lahat ng pictures na kuha ko habang natutulog ka sa kama katabi ako. Mabuti na lang tamad ako mag-delete.
Enzo, wala namang ganyanan. Hindi ko naman syempre ikakala to. Lalong hindi ko to ibibigay kay Kaye. Thank you. Thank you. Babawi na lang ako sa'yo. Kung papayag ka na ituloy natin itong namamagitan sa atin, madali lang naman akong kausap. Pero Enzo, ayoko na. Maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman akong daanin sa ganyan. Ayaw mo talagang ituloy natin tong relasyon natin? Ayoko na talaga. Okay. Andyan ba ngayon si Kaye sa bahay nyo? O nasa trabaho pa? Nanlaki ang mga mata ko sa pagiging swabe ng pangba-blackmail ni Enzo sa akin. Kampante siya na ilabas lahat ng sikreto namin at hindi siya natatakot na mapasama siya. Gusto lamang niyang mapahamak ako, yon ang intensyon niya. Nakailang pakiusap ako na huwag niyang ituloy ang pinaplano niya pero matigas ang puso niya. Saka lang daw siya makikinig sa akin kapag hindi ko na itutuloy ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Naiyak na ako noon pero para siyang bato na nakaharap lamang sa akin. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang mapa-oo ako na huwag siyang hiwalayan sa kahit na anong paraan. Aminado ako sa mga private na picture ko na sinend at pinagkatiwala sa kanya. Aminado rin ako sa mga malalaswang usapan namin. Pero bakit kailangan niyang gamitin yon laban sa akin? Hinintay niyang makasagot ako at sa sobrang takot ay pumayag ako sa gusto niya. Pinilit niyang yakapin ako. Tumanggi ako pero naggalit siya. Lagi niyang ginagamit na panakot sa akin ang mga hawak niyang ebidensya sa relasyon namin. Ayokong mapunta yon kay Kaye kaya pumapayag ako na ipagpatuloy pa namin ni Enzo ang lahat. Pinilit din niyang magsiping kami noong araw na yon. Wala akong nagawa. Nandiri ako sa sarili ko pero alam kong kasalanan ko yon. Kung hindi ko hinayaan na lumalim ang koneksyon namin, hindi ako mapupunta sa ganong klase ng sitwasyon. Sa ngayon ay pinag-iisipan ko pa kung paano ako makakatakas kay Enzo nang hindi nalalaman ni Kaye ang tungkol sa amin. Wala akong balak na magpatulong sa mga pulis dahil paniguradong makakarating yon kay Kaye. Ayokong iwan ako ni Kaye, Papa Dudut, lalo na ngayon na mahina ako at problemado. Kailangan ko si Kaye sa tabi ko. May maisasuggest ba kayong paraan para makatakas ako sa sitwasyon ko at hindi malaman ni Kaye ang katotohanan? Salamat po sa lahat ng tutulong. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Miyu. Ang pagkakaroon ng anak ay isang magandang regalo na pinagkakaloob ng may kapal sa mag-asawa na naghahangad bumuo ng pamilya. Kaya nga bilang mga magulang, responsibilidad nating alagaan, mahalin at ihanda sa kanilang hinaharap ang mga anak natin. Ang pagiging magulang ay habang buhay na tungkulin at hindi natatapos kahit tumungtong na sa tamang edad ang ating mga anak. Dalawang magulang upang may magkasamang mag-alaga at gumabay hanggang sa paglaki ng isang anak. Ngunit paano kung hindi lang dalawa ang magulang ng isang bata kundi tatlo? Masasabi bang napakaswerte na niya dahil sa pagkakaroon ng higit sa dalawang mga magulang? Yan ang eksaktong karanasan na gustong ibahagi ngayong Sabado ng ating si Clarissa. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Clarissa, 31 years old at avid listener ng Barangay Love Stories. Taga Pampanga ang napangasawa ko at dito na rin ako sa probinsya nagtatrabaho bilang high school teacher sa isang pampublikong paaralan. Meron na kaming isang anak ng asawa ko. Ang mister ko ang nag-encourage sa akin na magpadala ng kwento ng buhay ko. Lalo na at pareho naming gustong-gusto ang inyong programa. Umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere sa radyo at kapulutan na rin ng aral at ng mga kabarangay natin.
Magsisimula ang lahat taong 2011, kung saan ay 18 years old lamang ako at magkokolehiyo. Tubong Pagsanghan, Laguna talaga ako at doon na lumaki kasama ang aking mga magulang. Mekaniko ang tatay ko at mananahin naman si nanay. Solong anak lamang nila ako. Masaya naman ang aming pamilya, lumaki akong close sa mga magulang ko. At minsan kong nasabi sa sarili ko na napakaswerte ko dahil sila ang aking nanay at tatay. Pero noong taong yon ay merong nangyari sa pinakamamahal at iniingatan kong pamilya. Anong sinabi mo? Alam mo kung anong sinabi ko. Hindi ka naman bingi, di ba? Hindi nga, pero seryoso ka ba? Oo, seryosong seryoso ako na gusto na kitang hiwalayan. Nay, ano po nangyayari dito? O buti nandiyan ka na, anak. Kumusta enrollment mo? Okay naman po, pero bakit po kayo nagsisigawan ni tatay? Doon pa lang po sa labas naririnig ko na kayo. Ito kasing nanay mo. O ako na namang may kasalanan? Hindi naman sa ganun, pero... Ganun na rin yun! Tigilan mo na nga ako sa kakaganyan mo! Pati ba naman sa harap ng anak natin ako pa rin sinisisi mo? Pinagsasabi mo dyan. Hindi naman kita sinisisi. Hindi raw! Ano po ba kasing nangyayari? Bakit po kayo nag-aaway? Yang kasing tatay mo, plano na namang lumabas kasama ang mga barkada niya para makipag-inuman. Tapos nalaman ko na hindi naman pala siya pumasok sa talyer. Kasi maghapong tulog gawa ng kalasingan. Kagagaling ko lang sa patahian. Pagod na pagod ako. Tapos madadatnan ko yung tatay mo na nakabulagta sa sahig. Akala ko na paano alalang-alala ako. Sabi ng lola mo lasing daw. Hindi na niya nabuhat kaya hinayaan na lang sa sahig matulog. Totoo ba yun, tay? Bali ang nangyari kasi... Subukan mo na magsinungaling. Huhugutin ko talaga tila mong lalaki ka. Totoo yun, anak. Medyo napasarap lang yung inuman namin ng barkada ko kasi birthday niya kahapon. Birthday daw, laging yun na lang ang dinadahilan mo. Yun naman kasi ang totoo. Pero kahit na po, sana naman tumanggi na lang po kayo. Yang tatay mo? Tatanggi sa alak? Parang imposible. Mahirap talagang tanggihan yung alak. O kita mo na, Clarissa? Wala nang pag-asa yung tatay mo. Pati utak niya napasok na ng alak. Sobra ka naman magsalita. Sobra na ako sobra. Yung pinaggagawa mo ba naisip mong sobra-sobra na rin? Grabe ka na! Ang lala mo na! Halos pabayaan mo na yung trabaho mo, makapag-inom ka lang. Kami nga ni Clarissa hindi mo na makilala kapag lasing ka. Totoo naman po yung sinasabi ni nanay eh. Pinagmumura niyo pa kami. Kulang na lang nga po sakta ninyo eh. Pasensya na kayo. Hindi ko naman sinasadya eh. May alak lang talaga sa sistema ko noong mga oras na yun. Pero alam niyo naman na mahal ko kayo. Mahal daw. Hindi mo na ako maloloko. Kaya nga nagdesisyon na ako na makipaghiwalay sa'yo dahil sawa na ako. Pagod na ako. Parang awa mo na. Huwag mong gawin sa amin to. Nay, huwag niyo po kaming iwan. Ewan ko ba pero gusto ko na talaga umalis sa pamamahay na to. Ayoko na makisama sa tatay mong sakit lang sa ulo ko. Pagod na ako. Gusto ko na matahimik. Paano ako? Iiwan niyo rin ba ako? Ganito yan. Ayoko pong maiwan dito. Sasama po ako. Hindi kasi pwede ang bata doon. Nay, hindi na ako bata. Saan po ba kayo pupunta? Sa totoo lang hindi ko pa alam. Magulo pa isip ko. Siguro makikituloy na lang ako sa kaibigan ko. Habang pinag-iisipan ko kung uuwi ako kina nanay sa Iloilo. Pero kulang pa kasi yung pera ko eh. Kaya parang malabo mangyari yung agad-agad. Huwag naman po kayo umalis, Nay. Huwag niyo akong iwan. Pasensya na pero ayoko na talaga. Pagod na ako sa tatay mong walang pinagbago. Nagtiis naman ako eh. Nagtsaga sa bisyo niya pero dumating na ako sa punto kung saan sawang-sawa na ako. Ayoko na magpakatanga. Kaya nga po sasama na lang ako sa inyo. Ulit mo naman eh. Huwag ka na kasing umalis. Maawa ka sa anak natin, oh. Kahit sa kanya ka na lang maawa. Kahit wag na sa akin. Ginamit mo pa talaga yung anak mo para konsensyahin ako? Please naman po, wag na po kayong umalis. Pasensya ka na talaga pero buo na ang desisyon ko.
Gusto ko na makipaghiwalay sa tatay mo. Simula sa araw na to, tapos na kami. Papadudot walang sariling anak ang mga magulang ko kaya inampon nila ako noong sanggol pa lamang. Legal yon at may dokumento, sa katunayan ay dala-dala ko ang apelyido ng tatay ko dahil kasal naman sila ni nanay. Tulad ng sinabi ko ay masaya naman ang pamilyang kinalakhan ko. Nakatira kami sa bahay ng lola ko na nanay ni tatay sa Pagsanhan. Pero akala ko ay mananatiling maayos ang aming pamilya. Pero nagkamali ako. At nagsimula yon noong nalulong sa bisyo ng pag-iinom ng alak ang tatay ko. Noong naghiwalay sina nanay at tatay kay nanay, sana ako sasama. Pero iniwan niya ako kay tatay para may kasama raw ito sa buhay. Kaya ang nangyari, si nanay ang umalis sa bahay namin. Iyak ako ng iyak dahil hindi ako sanay na wala ang nanay sa bahay. Pero alam ko rin sa sarili ko na malabo na sila magkabalikan ni tatay dahil si nanay na ang sumuko at nagsawa. Doon ako nagsimulang magtanim ng galit sa tatay ko. Nak, ako to. Ang tatay mo. Ay, sandali lang po, Tay. Buksan ko po yung pinto. Ano po yun, Tay? Busy ka ba? Hindi na po. Katatapos ko lang pong gumawa ng mga assignment namin. Grabe, kapapasukan lang. May assignment na kagad kayo? Opo, nagulat nga po ako pero sige lang. Medyo mahigpit din po kasi yung prof namin. Usap-usapan nga po sa school nang babagsak daw po siya kapag kulang yung estudyante ng mga assignment at saka activity na pinapagawa niya. Hirap talaga ng kolehiyo. Hindi ko yan naranasan kasi hindi naman ako nakatungtong dyan. Opo, mahirap nga po pero nagsisikap naman po ako. Bakit nga po pala niyo tinanong kung busy ako? May sasabihin sana ako. Pasok na lang po muna kayo dito sa kwarto, Tay. Salamat. Dito na ako sa kama mo uupo ha. Sige po. Ano po ba yung sasabihin niyo? Ang totoo, nahihiya ako sa iyo anak. Bakit naman po? Kasi kasalanan ko kaya nasira ang pamilya natin. Kung hindi dahil sa akin nandito pa sana ang nanay mo. Walang ibang dapat sisihin dito, kundi ako. Matanong nga kita, galit ka ba sa akin? Ay. Opo, Tay. Hindi naman kita masisisi. Galit din ako sa sarili ko. Huli na nung naisip kong malaking kasalanan yung nagawa ko sa pamilya natin. Pero ano po ba kasing nangyari? Bakit ba kayo nagiinom ng alak? Naimpluwensyahan lang naman ako ng barkada ko. Kilala niyo naman akong hindi umiinom ng alak, hindi ba? Opo. Kaya nga po gulat na gulat ako tsaka takantaka kami ni nanay sa pagbabago nyo. Ako rin. Hindi ko akalain na sasagarin ko yung limitasyon ko. Noong una, sabi ko sa sarili ko titikim lang ako. Ayos lang naman na paunti-unti, hindi ba? Hanggang sa nasarapan ako. Para akong bumalik sa pagkabinata. Yun bang walang iniisip na ibang tao basta magawa ko lang yung gusto ko. Tapos hinahanap-hanap na ng sistema ko yung alak. At di ko na nga napigilan ng sarili ko na uminom at magpakalasing. Kaya lang, doon ko rin nalaman kung sino ako kapag napapasukan ng alak yung sistema ko. Nag-iibang tao ako. Nagiging magagalitin at mainitin ang ulo. Parang hindi ko na kayo kilala ng nanay mo. Pati nga lola mo nasasagot ko na. Tapos nasaktan ko rin ng nanay mo kaya siguro natakot siya sa akin. Nagsawa. At yun, napagod na lang. Naiintindihan ko rin naman po si nanay. Matagal din niya kayong tiniis. Ilang taon din po yung simula nung magbisyo kayo. Pero parang baliwala na lang kami sa inyo. Lalo na si nanay. Kaya yun, nagsawa na lang siya. Tama nga po yung sinabi ng teacher ko nung high school na hindi lang sugal at bawal na gamot ang nakakasira ng buhay at pamilya ng isang tao. Kasama na rin po dun yung alak. Sana lang po talaga nung una pa lang iniwasan nyo na. Ay, kaso nangyari na. Nasagad na sa akin ng nanay mo. Kaya iniwan niya na tayo. Kaya nga po nagagalit ako sa inyo. Pero kahit anong gawin ko tatay ko pa rin naman po kayo Malaki po yung utang na loob ko sa inyo ni nanay. Dahil inampun niyo ako nung maliit pa lang ako.
Patawarin mo ako, anak. Masyado akong nadala sa bisyo ko kaya nasira ang pamilya natin. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko para makumbinsi bumalik sa bahay natin ang nanay mo. Sana pwede kong ibalik ang nakaraan. Pag nangyari yun, hindi na ako gagawa ng bagay na ikasisira natin. Iiwasan ko na yung alak pati na rin yung mga barkada ko. Pero dahil nga imposible na yun, sa'yo na lang ako babawi. Buti na lang din pinaiwan ka ng nanay mo sa akin. Alam niyo naman po na mas gusto kong sumama kay nanay, di ba? Pero nakinig po ako sa kanya nung sinabi niyang magpaiwan ako dito dahil wala kayong kasama. Alam ko naman na makananay ka talaga. Kaya nga, tuwan-tuwa ako kasi pumayag ka sa sinabi niya na samahan mo ko. Ayoko naman po talagang mamili sa inyo eh. Pareho ko kayong mahal eh. Pero naisip ko rin na baka mas mahirapan ako pag sumama ako kay nanay. Ang sabi niya, hindi pa raw niya sigurado kung saan siya pupunta. Wala rin naman akong kaklose sa mga kamag-anak niya sa Iloilo kung sakaling uuwi siya doon. Tsaka kaka-enroll ko lang din po. Nangihinayang po ako sa pag-aaral ko kung mahihinto ako. Kaya nga, kahit na hindi ako sanay na wala si nanay dito sa bahay at kahit na malungkot na yung pamilya natin, tinitiis ko na lang po. Pakiusap ko lang po talaga tay na sana po magbago na kayo. Pangako, magbabago na ako anak. Hinding-hindi na ako babalik sa dati kong bisyo. Magpapakatino na ako at babawi sa'yo. Aasahan ko po yan tay ha. Oo naman. Salamat po. Papa Dudut, aminado akong tinalaban ako sa pag-iiyak at paghingi ng tawad ni tatay dahil nasira niya ang pamilya namin. Kasabay noon ay lahat-lahat ng galit at hinanakit ko sa kanya ay naglaho na parang bula. Alam ko naman na simulat sa pool ay hindi siya masamang tatay. Kahit na mas close ako noon kay nanay, malapit din naman ako sa tatay ko. Kaso nung napabayaan niya kami ni nanay at ipinagpalit sa bisyo niya, ay doon ko napatunayan na hindi siya perpekto. Sinabi sa akin ng lola ko na patawarin ko na raw ang tatay dahil may katandaan na ito. Totoo naman, matagal nang panahon silang nagsama ni nanay noong bago nila ako inampon. Hindi talaga sila nagkaanak dahil si tatay ang may problema. Maswerte na lamang ako kasi naranasan ko magkaroon ng mga magulang kahit na sa huli ay naghiwalay pa rin sila. Kaya pinilit kong magpatuloy sa buhay kahit na nasasaktan at nalulungkot ako dahil sa nangyari sa pamilya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Papa Dudut, noong 2012 ay nagkaroon ng sakit sa atay si tatay. Gawa na rin ang matagal na panahon niyang pag-inom ng alak. Hindi na tuloy siya nakapagtrabaho. Dahil sa nangyari, nakadagdag yon sa dagok na kinakaharap ng pamilya namin. Kamuntik pa akong huminto sa pag-aaral, buti na lamang ng mga panahong yon ay sinalo ng tiyahing kong wala pang asawa at anak ang gastusin para hindi ako matigil. Bali panganay siyang kapatid ni tatay na nagtatrabaho sa Maynila. Stay-in siya at umuwi lamang sa amin sa Laguna tuwing Sabado at Linggo. Kahit na nahihiya, ay pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral sa pag-asang may babalik ko ang lahat ng tulong sa akin ng tiyahing ko kapag nakatapos ako. Sa pagpapatuloy ng kwento ko, hindi lingid sa kaalaman ni nanay ang pagkakasakit ni tatay dahil palagi ko yung ibinabalita sa kanya sa text. Pero kahit kailan ay hindi naman siya nag-reply. Kung may nireplyan man siya, sa lahat ng mga text ko ay tungkol lang sa akin, lalo kapag kinukumusta niya ako. Pero ako na mismo ang hindi nag-reply dahil sumasama na ang loob ko sa kanya. Mas nadagdagan pa ang hinanakit ko sa nanay ko noong may nakapagbalita sa amin na meron na raw siyang kinakasama at nasa Cavite raw sila nakatira, Papa Dudut. Tay! Gumising po kayo! Bakit ba? Gumising kayo sabi eh! Aray ko naman! Bakit ka ba nangahampas? Nagtanong pa talaga kayo? Eh kagagaling ko lang sa school, tapos inabutan ko umiiyak si Lola dun sa labas. Ang sabi niya, lasing na naman daw kayo, kaya pinagising ka niya sa akin.
Kausapin daw kita. Tay naman, di ba may sakit na kayo? Bawal na sa inyong uminom ng alak. Alam ko naman kaso hindi ko napigilan eh. Hinahanap-harap ng katawan ko. Sakto, malungkot din ako ngayon. Pagbigyan mo na ako. Bakit ko kayo pagbibigyan? Ay may sakit na nga kayo. Tay naman eh. Hindi naman kayo nakikinig eh. Siguro nagpapakamatay na kayo, no? Oh, bakit kayo umiiyak? Kasi hindi ka nakikinig sa akin. Nagagalit ka na lang kaagad dyan. Tapos sinisigawan mo pa ako. Tama ba yun? Sinisigawan na lang pala ng mga anak kayo ng tatay nila? Nag-aalala lang po ko sa inyo kaya tumataas yung boses ko. Tsaka paano namang hindi ako nakikinig sa inyo? Sabi ko malungkot ako kaya ako uminom. Hindi mo man lang tinanong kung bakit ako malungkot. Nagalit ka na kagad sa akin. O sige, sabihin ninyo. Bakit po ba kayo malungkot? Kasi pinagpalit na ako ng nanay mo sa iba. Meron na siyang bagong kinakasama. Sino hindi malulungkot doon? Ay naman, wala na po tayong magagawa kung yun yung gusto ni nanay. Ganun na lang yun. Wala na tayong gagawin. Hindi ko naman po alam kung anong pwede nating gawin eh. Naiintindihan ko yung lungkot nyo pero ano po bang magagawa natin? Ano magagawa ko? Alam nga naman pigilan ko siya magkagusto dun sa bago niya. Imposible naman yun, di ba? Alam ko namang imposible. Pero sobra naman yung nanay mo. 1 taon pa lang naman kaming hiwalay. Tapos nakuha niya na ako ipagpalit sa iba. Siguro, matagal na siyang may iba. Hinintay niya lang na maghiwalay kami. Hindi ko na rin po alam kung ano po yung totoo. Kung makapagsalita ka parang mas kinakampihan mo pa yung nanay mo ha. Tay, hindi ko kinakampihan si nanay. Sa totoo lang, hindi ako masaya na meron siyang iba kasi ibig sabihin lang nun, hindi na talaga niya kayo mahal. Umasa pa naman ako na magkakaayos kayo kahit na alam kong imposible nang mangyari yun. Di wala na nga siyang pakialam nung binalita ako sa kanya na nagkasakit kayo eh. Di mas lalo na ngayon kasi meron na siyang iba. Yun na nga eh. Kaya nga gusto ko na lang magpakalunod sa alak para… Ay! Pwede ba tumigil na kayo? Bakit ka ba naninigaw? Kasi hindi kayo nakakaintindi. Anong hindi ko naiintindihan? Sige, paintindi mo sa akin. Ipapaalala ko lang sa inyo to, Tay, ha? Nangako kayo sa akin na hindi na kayo babalik sa dati niyong bisyo. Ang sabi niyo pa nga, gusto niyong bumawi sa akin. Naiintindihan ko naman na hindi na kayo makakabawi sa akin kasi nga nagkasakit na kayo. Alam niyo pag nasa school ako, lagi ko kayong iniisip. Hindi na nga ako makapag-concentrate sa lesson namin kasi gusto ko nang umuwi para makita kayo eh. Natatakot ako na baka isang araw mawala na lang kayo sa akin. Pero parang kayo naman yung walang pakialam. Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan na pala yung pinagdadaanan mo. Akala ko ako lang yung nahihirapan. Pati na rin pala ikaw. Hindi lang naman po ako. Pati sina Lola tsaka si Tia. Pero hindi naman kami nagre-reklamo eh. Dahil mahal namin kayo. Wala kaming ibang gusto kundi gumaling kayo. Kaya dapat alagaan nyo naman mabuti yung sarili nyo. Kaya lang hindi naman ganun yung nangyayari eh. Laging sinasabi sa akin ni Lola na ang hirap yung painumin ng gamot. Tapos kumakain pa kayo ng mga pagkain na bawal sa inyo. Ngayon naman, malalaman ko uminom kayo ng alak. Ano na lang ang mangyayari sa inyo niyan, Tay? Hindi ko na kasi talaga alam yung gagawin ko. Nawawala na ako ng pag-asa na gagaling pa ako sa pesteng sakit na to. Tapos, dinagdagan pa ng nanay mo yung sama ng loob ko. Hayaan niyo na po si nanay. Hindi niya na tayo mahal eh. Pinagpalit na nga niya tayo sa iba, di ba? Sign na yon para tigilan na natin siya. Kung doon siya mas di bahala siya sa buhay niya. Hindi ko yata kaya yung sinabi mo. Hindi naman yun ganun kadali. Kaya nyo, pero ayaw nyo lang gawin. Dahil hanggang ngayon iniisip nyo pa rin si nanay. Tapos siya wala nang pakialam sa inyo. Napaka-unfair niya kaya nga galit ako sa kanya eh. Tay, kahit ako na lang po yung gawin yung dahilan para gumaling. Kahit hindi na po si nanay. Total naman hindi niya na tayo mahal eh. Kaya nga tay, hayaan na natin siya. Nakikiusap ako sa inyo, tay. Parang awa nyo na. Papadudot awang-awa ko sa tatay ko dahil sobrang lungkot niya nang malaman naming may bago nang kinakasama si nanay.
Pero hindi ko nagustuhan ang paraan niya ng pagiging malungkot dahil parang pinapatay na niya ang kanyang sarili. Hindi ko na rin tuloy napigilang masabi sa kanya ang mga hinanakit at sama ng loob ko na matagal ko nang kinikimkim para lang unahing mapatawad siya. Alam ko sa puso ko na mahal ko ang tatay pero hinding-hindi mabubura noon ang mga pagkukulang niya sa pamilya namin. At nang dahil nga sa pagkakasakit niya ay lalong nadagdagan ang aming mga isipin. Pati na rin ang mga gastusin. Sa totoo lang ay napakahirap mag-focus sa pag-aaral kasi lagi akong nag-aalala sa kalagayan niya. Natatakot ako na baka isang araw ay mawala siya sa akin. Wala na nga si nanay, pati ba naman si tatay ay kukunin pa. Ayokong mangyari yon kaya naggalit ako ng husto sa ginawa ng tatay ko na pag-inom ng alak sa kabila ng malubhan niyang sakit. Makaraan ng 4 na buwan ay nangyari ang kinakatakutan ko. Lalong lumubha ang sakit ni tatay hanggang sa tuluyan na siyang bumitaw at namaalam na sa amin. Nay, sige na po. Sagutin niyo na po yung tawag. Hello? Hello po? Oh, Clarissa. Napatawag ka, nak. Nay? Nay? Ano ba yun? Bakit ka umiiyak? Si tatay po kasi. Ano nangyari sa tatay mo? Wala na po siya. Patay na po siya. Ano? Bakit? Ano nangyari? Ano pong anong nangyari? Eh di ba may sakit siya? Sinabi ko sa inyo yon pero di nyo man lang nireplyan yung mga text ko. Pasensya ka na. Busy lang talaga ako noon. Buntis na kasi ako noon, nak. Ha? Ano pong sabi nyo? Buntis kayo? Oo. Sa wakas magkakaanak na ako. Yung galing talaga sa akin, kaya lang sinabi ng OB ko na delikado raw yung pagbubuntis ko gawa na ng edad ko. Milagrong araw na nabuntis pa ako eh. Pinayuhan niya ako na wag muna magkikikilos at bawal din ma-stress. Kaya pasensya na kung hindi ko nireplyan yung mga text mo nung nagkasakit ang tatay mo. Pero ganun ba talaga kadelikado yung pagbubuntis nyo para hindi kayo mag-reply kahit isang beses tungkol sa sitwasyon ni tatay? Hindi ka ba nakikinig? Sinabi ko na nga delikado, di ba? Ayoko namang mapahamak yung anak ko. Tsaka wala na ako magagawa kung nagkasakit yung tatay mo. Hindi naman ako doktor para pagalingin siya. Kasalanan naman niya kung bakit siya nagkasakit, di ba? Kaiinom niyo ng alak. Masyado kasi siyang abusado sa katawan niya nung araw. Nay! Naririnig niyo po ba yung sinasabi niyo? Nakuha niyo pa talagang sisihin si tatay dahil nagkasakit siya? Ang sama niyo naman! Huwag mo ako sigawan, ha? Bababaan kita ng tawag. Teka, Nay! Kaya nga, huwag ka sumigaw. Nai-stress ako eh. Tapos kung ano-ano pang binabalita mo sa akin. Ano kung ano-anong binabalita ako sa inyo? Hindi po ibang tao yung pinag-uusapan natin. Si tatay po yun, Nay! Tsaka, hindi man lang po ba kayo nalungkot kasi wala na siya? Nalungkot naman. Kaya rin po ako napatawag sa inyo para pakiusapan po kayo na sana makapunta po kayo sa burol niya. Ha? Sige na po, Nay. Para naman makita niyo rin siya kahit na sa huling pagkakataon. Ano kasi? Ano pong ano kasi? Hindi pa ako pwedeng lumabas-labas. Malapit na kasi ang kabuanan ko. Paano na lang kung may mangyaring masama sa baby ko? Magagawan mo ba ako ng panibago? Naririnig niyo ba talaga ang pinagsasasabi niyo? Pinapupunta mo pa kasi ako dyan sa burol ng tatay mo. Hindi naman ako kailangan dyan. Kaya niyo na yan. Nay naman eh. Totoo naman sinabi ko ah. Tsaka galit sa akin mga kamag-anak ng tatay mo. Mamaya awayin nila ako di lalo ako ma-stress. Ayoko naman mapahamak yung pinagbubuntis ko. Lagot ako nito sa kinakasama ko. Pero hindi naman po ibang tao si tatay. At saka baka nakakalimutan niyo na asawa niyo siya. Kasal po kayo, di ba? Kasal nga kami pero napawalang pisa na yun nung namatay siya. Kaya wala na akong papel sa buhay niya. Ibig sabihin wala na rin kayong papel sa buhay ko? Anak niyo pa rin naman ako, di ba? Kahit naampon niyo lang ako ni tatay, anak niyo pa rin ako, Nay. Magkaibang bagay naman yun. Siyempre, hindi ko pa rin nakakalimutan na anak kita. Talaga lang ha? Simula nung iniwan niyo ako kay tatay at hindi man lang kinumusta, pakiramdam ko, kinalimutan niyo na ako.
Tapos ngayon magkakaanak na kayo, saan pa ako lulugar sa buhay nyo? Clarissa naman, pwede ba huwag ka madrama? Lalo ako nai-stress sa'yo eh. Gusto ko lang naman pong magsabi ng nararamdaman ko eh. Siguro tinuturuan ka nila dyan ng mga sasabihin mo sa akin, no? Bakit naman nila ako tuturuan ng mga sasabihin ko sa inyo? Para ganyan maging tono mo sa akin. Para maging pabalang ka kung magsalita. Paano ako naging pabalang sumagot sa inyo, Nay? Tsaka, mababait po ang mga kamag-anak ni Tatay. Mahal nila ako, lalo na po si Lola. Hindi nila magagawa yung binibintang ninyo. Ay nako, pakitang tao lang naman yung mga yan. Hindi ako naniniwala na mabait sila. Kasi noon nandyan ako, lagi nila ako pinagtutulungan. Lalo na yung lola mo. Keso hindi ko raw mabigyan ng anak yung tatay mo, wala naman sa akin ang problema. O ayan ha, buntis na ako. Ibalita mo yan sa kanila para maniwala na wala sa akin ang diferensya. Hindi po ba talaga kayo pupunta sa burol ni Tatay? Hindi pa nga ako pwede lumabas-labas, ang kulit mo naman eh. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Akala ko ba nag-aaral ka? Bakit parang hindi ka makaintindi? Ay, mabuti pa ibababa ko na to. Inaantok na rin naman ako, gusto ko na matulog. Nay, teka, sandali lang naman po. Kinakausap ko pa po kayo eh. Kung pipilitin mo lang ako na pumunta dyan, wala na tayong dapat pag-usapan. Sana naman maintindihan mo ko. Tapos na kami ng tatay mo. Matagal na kaming hiwalay. Papadudot ang hirap mawala ng tatay. Lalo na at siya na lamang ang magulang ko ng mga panahong yon. Pero sobrang hirap tanggapin na hindi pumunta ang nanay sa burol ni tatay kahit nasa huling pagkakataon. Hindi rin siya nagpakita nung libing pero umasa pa rin ako na darating siya. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko matanggap ang dahilan niya. Sa isip ko ay ayaw niya lang talagang pumunta dahil wala na siyang pakialam sa amin ni tatay. Dahil sa nangyari, lalong nadagdagan ang galit ko sa nanay ko ng mga panahong yon. Marami akong tanong sa kanya, una na doon ay kung paano niya kami nagawang kalimutan ni tatay ng ganong kabilis. Pangalawa ay kung talagang wala na siyang pagmamahal sa tatay ko. Pati ba sa akin ay wala na rin. Kasi nagawa nga niya akong tiisin kahit na nakiusap na ako sa kanya na pumunta sa burol ni tatay para na rin makita ko siya. Ewan ko ba, ramdam ko na mas mahalaga na sa nanay ko ang bago niyang pamilya kesa sa akin na anak niya. Sa huli naisip ko na lamang na sino nga ba ako sa buhay niya. Hindi nga niya ako totoong anak, ampon nga lang naman ako. Papadudot naglakas loob ako na i-add as friend si nanay sa Facebook. Hindi naman natagalan bago niya in-accept ang friend request ko at naging friends kami online. Tapos ay doon ko na nakita lahat ng mga uploaded photo niya kasama ang bago niyang pamilya. Masaya naman ako para sa kanya dahil alam kong matagal na niyang gustong magkaanak. Yung totoong galing sa kanya. Bagay na hindi mabigay ng tatay ko. Pero hindi ko lang mapigilan ang matinding lungkot sa tuwing tinititigan ko ng matagal ang mga larawan nila. Naikukumpara ko kasi yon sa mga pictures namin noong araw kung saan ay buhay pa si tatay at masaya pa ang aming pamilya. Pakiramdam ko, lalong lumiit ang mundo ko ng mga panahong yon. Mas naging aware din ako sa pagiging adopted ko. Kaya para bang wala na akong karapatan na mag-demand ng oras at atensyon sa nanay ko. At kahit na anong adjust ko sa sitwasyon, may mga pagkakataon pa rin na natatalo ako ng aking damdamin. At nangyayari yon sa tuwing stress ako sa pag-aaral dahil merong sabay-sabay na gastusin at bayarin. Ano ba, Clarissa? Gabing-gabi na tumatawag ka pa. Sorry po, Nay. Pero kailangan ko lang po kasi talaga ng tulong nyo. Mukha ba ako superhero? Importante lang po talaga. Kung kaya ko naman, hindi ko na po kayo iistorbohin eh. Yan tayo eh. Naaalala mo lang ako kapag may kailangan ka sa akin. Ano pong naaalala lang pag may kailangan?
Baka po nakakalimutan nyo na eh. Kayo yung hindi nagre-reply sa mga text at chat ko. Tapos idadahilan nyo busy kayo sa anak nyo. Totoo naman na busy ako sa anak ko. Ikaw kaya mag-alaga ng baby, tignan natin kung hindi ka mabisi. Ngayon na nga lang pahinga ko kasi napatulog ko na siya tapos iistorbohin mo naman ako. Importante nga lang po. Ano ba kasi yon? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi mo naman sinasabi yung kailangan mo. Ano po kasi... Ano nga? Pag di ka pa nagsalita, ibababa ko na itong tawag mo. Teka Nay, magsasalita na po ako. Dali na! Naiya po kasi ako pero wala na rin naman po akong malalapitan eh. Kayo na lang po yung naiisip ko. May project po kami sa school pero kulang na kulang po yung allowance na binibigay sa akin ni Tia. Kasama na po kasi dun yung pamasahe tsaka pagkain ko kaya kapag may kailangan bayaran sa school na medyo malaki, kukulangin po talaga. Naiya naman po kung lumapit pa sa kanya para humingi ng extra na pera dahil malaki-laki na rin po yung gastusin niya sa pag-aaral ko. Kaya po Nay, sa inyo po sana ako lalapit. Kahit magkano lang po, kailangan ko lang po talaga. Ano ba naman yan? Sige na po. Walang-wala lang talaga po ako ngayon. Tipid na tipid po kasi talaga yung baon ko. Minsan nga po, hindi na ako kumakain sa break time namin para lang po makapagbayad sa mga bayarin. Pag ganyan, dapat huwag ka na mahiya sa tiyahin mo. Total siya naman nagpapaaral sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa kanya ka manghingi. Alam naman siguro niya na maggastos magpaaral. Maraming bayarin sa mga project katulad nga ng sinabi mo. O dapat taas-taasan niya yung bigay niyang allowance sa'yo. Hindi po yung ganong kadali, Nay. Anong hindi ganun kadali Siya na nga umako sa pagpapaaral sa'yo, di ba? Oo nga po, pero hindi naman niya ako responsibilidad eh. Kayo ni tatay yung dapat na nagpapaaral sa akin, pero naghiwalay naman kayo. Siguro kaya niyo ako pinaiwan kay tatay kasi wala naman kayong balak na gampanan ng responsibilidad niyo sa akin bilang nanay. Sobra ka naman magsalita. Yun po kasi yung pinaparamdam niyo sa akin eh. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala na akong trabaho ngayon. Gawa ng may anak na akong kailangang alagaan. Kaya dapat dito lang ako sa bahay. Tapos yung kita na kinakasama ko sakto lang para sa amin. Kaya pasensya ka na. Wala akong maibibigay sa'yo. Nay naman eh. Wala nga, Clarissa. Ni pambili nga ng pampaganda ko, walang-wala ako. Tapos gusto mo pang tulungan kita dyan sa mga gastusin mo sa eskwelahan. Aba, hindi naman yata tama yun. Mas hindi naman po tama yung pabayaan niyo ko. Anak niyo pa rin naman ako eh. Ang tagal-tagal ko pong kinimkim lahat ng sama ng loob ko sa inyo dahil nanay ko pa rin kayo. Pero sobra na po kayo. Akala niyo ba hindi ko nahahalata na marami kayong dahilan pagdating sa akin? Hindi naman ako nagdadahilan. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. Hirap sa'yo makitid utak mo Tapos isusumbat mo pa sa akin yung sama ng loob mo. Huwag mo sabihin galit ka sa akin dahil sa pakikipaghiwalay ko sa tatay mo. Sa kanya ba? Hindi ka nagalit? Nagalit din naman po ako kay tatay. Pero pinatawad ko na po siya. Tsaka bumawi naman siya sa akin kahit papano. Pero kayo, simula nung umalis kayo dito sa bahay, hindi ko na naramdaman yung pagiging nanay niyo sa akin. Akala niyo ba madali lang yung bigla akong nawala ng nanay? Pero malaki ka na. Hindi ka na alagain. Marami pa rin akong hindi alam sa buhay. At kailangan ko pa rin kayo bilang nanay ko. Hindi na nga pwede yun dahil may bago na akong anak. Mas kailangan niya ako kaysa sa'yo kaya pasensya na talaga. Sige, kapag nakaluwag-luwag ako, padadalang kita ng pera. Pero sa ngayon magtiis ka na muna. Pero kung hindi mo na talaga kaya, mas maganda kung huminto ka na sa pag-aaral. Sa totoo lang kasi tayo. Papadudot hindi nangyari na pinadalhan ako ng pera ni nanay. Lumipas na lamang ang ilang araw pero parang sinabi lang niya yun para paasahin ako. Dismayado na ako sa nanay ko dahil wala na talaga siyang pakialam sa akin. Pakiramdam ko ay namamalimos na lamang ako ng atensyon sa kanya ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay ayoko naman talagang hingin ang tulong niya nang hindi siya pumunta sa burol ni tatay. Pero hiyang-hiya na ako sa tiyahin ko na nagpapaaral sa akin ng mga panahong yon. Alam naman natin na magastos magkolehiyo at habang tumatagal ay mas doble ang ginagastos ko kaysa sa baon ko na natatanggap ko. Tulad ng sinabi ko ay doon ko rin kinukuha ang pamasahe at pangkain ko kaya kulang na kulang talaga.
Pero hindi naman ako nagreklamo. Thankful ako kaya lang ay hindi ko mapigil ang dumaing. At matapos nga kung hindi tulungan ni nanay ay wala na akong nagawa, kundi ang mas kayanin ang lahat. Kung paano ako naghigpit ng sinturon para makatipid noon ay mas hinigpitan ko pa lalo. Mabilis na lumipas ang 1 taon at laking gulat ko na lamang nang nag-chat sa akin ang kapatid ko. Bali ate ko siya sa biological parents namin. Noong bagong taon kasi ng 2013 ay bigla nila akong pinag-a-add sa Facebook ng iba pa naming kapatid at kamag-anak. Gusto kasi ng tiyahin ko na kapatid ng biological father ko na magkakilala kaming magpipinsan. Sabi ko nga alam kong ampun lamang ako ng kinilalang nanay at tatay ko. Hindi rin naman nila tinago sa akin yon. Kilala rin nila ang tiyo ko na kapatid ng totoo kong tatay. 5 raw kasi kaming magkakapatid na babae at kamamatay lang ng tatay namin noon. 2 taong gulang pa lamang ako at may pinagbubuntis pa ang mama Salvi ko bago kami iniwan ng tatay namin. Fast forward. Ang dahilan kung bakit sinata ko ng ate ko ay upang sabihin na gusto raw nila akong makita dahil lumawas sila sa Maynila galing sa Zamboanga. Kahit na nag-aalinlangan ako, sa huli ay pinagbigyan ko pa rin ang kanilang kahilingan. Kasama ko ang lola ko noong nakipagkita ako sa kanila sa isang mall sa lugar lang namin, Papa Dudut. Grabe ang mga pamangkin mo. Akala mo walang mall dun sa Zamboanga. Sa ilang araw namin dito palagi kaming nasa mall. Tapos naghahanap palagi ng palaruan. Ganun naman po talaga ang mga bata. Oo nga Sa bagay, mas malalaki talaga ang mall dito sa Maynila kaya sinusulit na rin nila. Ngayon lang sila nakaluwas Maiba tayo, nak. Buti pumayag kang makipagkita sa amin. Naisip niyo po ba na baka hindi ako pumayag? Oo, kasi baka galit ka sa akin dahil pinaampun kita noon. Pero matagal na yun. Maliit ka pa tapos buntis pa ako sa kapatid niyong bunso. Kamamatay lang din ang papa niyo kaya hirap na hirap ako noon. Halos mabaliw ako kasi hindi ko alam kung paano kayo palalakihing magkakapatid. Kaya po ang naisip yung solusyon ipaampon ako? Oo, pero maniwala ka na nung una hindi ako agad pumayag. Siyempre, kayo na lang ang meron ako nung mga panahong yun Pero dahil maliit pa kayo at buntis pa ako, alam ko namang hindi ko kakayanin, kaya pumayag na lang din ako. Inabutan nga ako ng pera ng mga magulang mo pero hindi ko tinanggap. Ano yun? Di parang binenta kita. Sinagot na naman na nila yung pagpapaayos ng papeles para maampong ka ng legal. Ano na po palang nangyari sa inyo matapos niyo po akong ipaampon? Ayun, umuwi kami sa Zamboanga. Sa Navotas kasi kayo pinanganak, maliban sa bunso niyong kapatid. Doon tayo nakatira nung nabubuhay pa ang papa ninyo at pangingisda yung trabaho niya. Kaso, nagkasakit siya at maagang kinuha sa atin. Ako naman walang trabaho noon maliban sa pag-aalaga sa inyo. Kaya walang-wala talaga ako nung namatay yung papa niyo. Ultimong panlibing, wala ako. Buti pinagtulungan ng mga kapatid niya na maburol siya at mapalibing ng maayos. Ibig sabihin sa Navotas po nakalibing si Papa? Oo. Plano nga sana naming puntahan ng ate mo bago kami umuwi sa Zamboanga. Gusto mo bang sumama? Hindi po ako sigurado May pasok po kasi ako sa school. Minsan lang naman anak. Saka para makita mo rin yung puntod ng papa mo. Siguradong matutuwa yun. Titingnan ko po pero hindi po ako mangangako Sige. Pero sana makasama ka. Kumusta pala yung mga magulang mo? Yung mga nag-ampun sa'yo? Alam mo, mababait yung mga yun. Tuwang-tuwa sila nung unang beses ka nilang nakita. Tagal na raw kasi nila talagang gustong magkaanak. Kaso hindi binibiyayaan Si tatay po wala na. Anong wala na? Patay na po siya. Hala, kailan pa? Last year lang po dahil nagkasakit po siya sa atay. Kumusta kayo ng nanay mo? Ako po hindi po ako okay pero kinakaya ko pa rin po. Si nanay naman, mukhang okay na naman po siya. Meron na po siyang anak na totoong galing sa kanya at may iba na po siyang kinakasama. Agad-agad? Hiwalay na naman po sila nun ni tatay. Bali nung 2011 pa po. Grabe naman. Bakit hindi ka sumama sa nanay mo? Di ba ganun kadalasan pag naghihiwalay ang mag-aasawa?
Sa babae na pupunta yung mga anak? Sa kanya nga po ako dapat sasama. Kaso pinaiwan niya ako kay tatay. Para daw po may kasama siya sa buhay. Matanda na rin po kasi ang tatay ko noon eh. Pero maayos naman ang trato sa'yo ng pamilya ng tatay mo. Maayos naman po. Mababait naman po sila, lalo na po si Lola. Sinong nagpapaaral sa'yo ngayon sa kolehiyo? Si Tia po, bali ate po ni tatay. Maswerte ka pa rin kasi merong nagpapaaral sa'yo. Magsikap ka nang makapagtapos ka, anak. Kasi pag nagkataon, ikaw pa lang ang makapagtatapos sa inyong magkakapatid. Hindi po ba nakagraduate ng college si ate? Hindi eh. Nag-asawa na agad yung ate mo. Saka wala rin naman akong pampaaral sa kanya noon. Kaya nagtrabaho na lang siya para makatulong sa amin. Pagdating kasi namin nun sa Zamboanga, nakituloy kami sa bahay ng lolo at lola mo. Tapos namasukan ako bilang labandera, planchadora, tagalinis ng kubeta, at nagtindera rin ako ng mga gulay sa palengke. Doon ko na nakilala yung kinakasama ko ngayon, at tatay nung pinakabunso kong anak na babae. Ibig sabihin, may iba pa po pala kayong mga anak? Oo, 3 rin ang anak namin nung kinakasama ko. 2 lalaki, saka 1 babae. Ah, anak nyo rin pala yung maliit na batang yun. Kala ko apo nyo na eh. Akala ko pinsan siya ng mga pamangkin ko. Naku, hindi! Magkaedad lang sila, pero magtsahin talaga sila. Marami ring napagkakamalang apo ko siya, pero anak ko talaga. Sa bagay, sino bang mag-aakala na magkakaanak pa ulit ako sa edad kong to? Ganun yata kapag madaling mabuntis eh. Papa Dudut, dapat masaya ako dahil sa wakas ay nakita at nayakap ko na ang biological mother ko. Pero wala akong maramdaman ni katiting na ligaya ng mga panahong yon. Oo, at maayos ako nakipag-usap sa kanila, lalo na sa mama ko. Pero hindi ko talaga mahanap sa puso ko yung kaligayahan na nararamdaman ng ibang anak na pinaampon at pagkalipas ng mahabang panahon ay nakita ang tunay na magulang. Para sa akin ay normal na araw lang yon. Naisip ko pa nga na sana'y matapos na ang araw na yon para makauwi na kami ni Lola. Pagod na pagod din kasi ako noon sa mga pamangking ko sa ate dahil sobrang lilikot at ligalig. Dagdag pa yung bunsong kapatid kong babae sa mama ko. Hindi ako sanay sa mga bata kaya para bang na-culture shock ako noong nagkita kami. Bali ang ate ko kasama ang asawa niya at 2 anak na lalaki. Si mama kasama ang bunso niyang anak na babae sa bago niyang kinakasama. Ako at si Lola ang nagkita-kita ng araw na yon. Yung iba kong mga kapatid ay nasa Zamboanga. May isa nang namatay dahil sa heart problem na aminado akong kinalungkot ko. Nang natapos ang araw na yon, tahimik lang ako habang pauwi kami ni Lola sa bahay. Nag-alala pa nga siya dahil akala niya may sakit ako. Pero sinabi ko lang sa kanya na napagod lang ako ng husto. Papadudot ng sumunod na araw ay nakita ko na lamang na naka-upload na sa Facebook ang picture namin ng biological mother ko kasama ang half-sister ko. Ate ko, mga anak niya at mister niya. Marami sa mga kamag-anak namin ang nag-like ng mga picture. Pero meron din akong nabasang comment na masaya raw sila dahil sa wakas ay nagkita-kita na kami. Habang tinitingnan ko ang mga picture namin ay hindi talaga maitatanggi na para kaming pinagbiyak na bunga ng ate ko. Kamukha ko rin ang mama ko pero habang tumatagal ay bigla na lamang akong naluha kaya tinigilan ko na ang pagtingin sa mga pictures. Kaso'y kinahaponan ding yon ay galit na umuwi ang tiyahin ko galing sa trabaho niya sa Maynila. Dali-dali raw talaga siyang umuwi sa amin sa pagsanhan dahil nakita raw niya ang mga uploaded picture namin ng biological mother at mga kapatid ko na nakatag sa akin sa Facebook. Pinagalitan niya rin si Lola dahil pumayag na makipagkita ako sa totoo kong nanay. Katuwiran ni Lola wala naman daw masama doon dahil naging maayos naman ang lahat. Pero ayon ng tiyahin ko na umeeksena sa buhay ko ang mama at mga kapatid ko lalo ngayon na nag-aaral pa ako. Baka raw mawala ako sa focus dahil sa kanila na sa totoo lang ay nangyari ng mga panahong yon, Papadudot. Anak naman,
kapatid mo nung dumalaw kami sa puntod ng papa nyo. Akala ko pa naman makakasama ka. Wala naman po akong pinangako na makakasama ako. Ang sabi ko po, titingnan ko. Pero ayun nga po, busy po ako sa school. Kahit na, minsan lang naman tayo pumunta doon ng magkakasama. Ano pong kahit na? Ibig sabihin, gusto niyong umabsent ako para lang sumama sa inyo? Oo hindi ba pwede yun? Di ba pwede namang magpasa ng excuse letter pag a-absent ka? Baka po nakakalimutan niyo na hindi na po ako high school. College na po ako. Nag-aaral ka pa rin naman, pareho lang yun. Ay, hindi po pareho yun. Magkaiba po. Mas mahigpit na po sa college. May mga professor po ako na nambabagsak kapag absent sa klase nila. Kahit isang beses lang po sa buong semester. Kaya po hindi po ako pwede basta-basta na lang umabsent para lang po sumama sa inyo. Sobra ka namang magsalita. Ayaw mo na ba kaming makita? Saan naman po galing yan? Naisip ko lang base sa pananalita mo. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Para sa akin, gano'n na rin yun. Ay, grabe ka, nak. Nakakatampo ka. Bakit naman po kayo magtatampo? Dapat nga po matuwa kayo kasi nag-aaral ako mabuti. Yung pag-aaral mababalikan mo naman sa susunod na araw. Pero yung araw na sana sumama ka sa amin ng mga kapatid mo para madalaw yung puntod ng papa mo, matagal uli bago mangyari. Baka nga hindi agad-agad mangyari kasi uuwi na kami sa Zamboanga sa susunod na linggo. Huwag niyo na po akong konsensyahin. Hindi ko naman po ginusto na maging busy nung araw na yun Hindi raw ginusto. Ang sabihin mo, sinadya mong maging busy para hindi makapunta. Kala mo hindi ko napapansin, natahimik ka lang nung unang beses na nakita tayo. Tapos parang naiinis ka pa na nakasama mo yung mga pamangkin mo. Tama ba yon? Noon lang tayo nagkita tapos ganun pang ugali mo. Ano pong mali doon? Sabi niyo nga noon lang kami nagkita. Noon lang din po tayo nagkita. Dapat po ba nagtatatalon ako sa tuwa? Hindi naman sa ganun. Pero sana nakipaglaro ka man lang sa mga pamangkin mo. Nakipaglaro naman po ako sa kanila. Hindi nga lang po matagal kasi napagod kagad ako. Kasi naman ang kukulit nila Natural, mga bata yun Ano pa bang aasahan mo sa mga bata? Di maglilikot talaga. Sorry po pero hindi po talaga ako sanay sa mga bata Sa bagay, lumaki ka nga palang walang kapatid kaya ganyan ang ugali mo. Wala naman po sigurong masama sa ugali ko. Wala naman pero kakaiba lang sa paningin. Hindi lang po siguro ako sanay. Oo, kasi mas sanay ako sa maingay at magulo dahil marami kami at sama-sama ang mga kapatid mo sa bahay. Masaya naman yung ganon. Masaya rin naman po ako kahit na ako lang po mag-isa sa bahay nila Lola. Siguro sanayan lang po talaga. Pero hindi po ibig sabihin nun masama na po yung ugali ko. Hindi ko naman po kayo binastos nung nagkita tayo, di ba? Hindi lang po talaga ako sanay sa ganon. Kala ko kasi kayo lang ni ate yung makikita ko. Pero nagulat na lang po ako kasi ang dami nyo pala. Nangyari na yon, wala na tayong magagawa. Sana lang sa susunod na yayain ka namin na makipagkita, pumayag ka naman. Huwag mo na kaming pahirapan. Hindi ko naman po kayo pinahihirapan. Sa totoo lang, ako nga po yung pinahihirapan nyo Paano ka naman namin pinahihirapan? Ay, wala po. Huwag yun na pong intindihin yon. Sabihin mo na sa nanay, ano ba yon? Wala po talaga. Huwag yun na rin po akong pilitin na sabihin sa inyo. Ay nako, ganyan ba talaga ang ugali mo? Ay, sige na ma. Bababa ko na po to. Matutulog na po ako. Pagod na rin po kasi ako Sandali lang naman. Maaga pa Gabi na po sa akin ng 10 p.m. Tsaka maaga pa po ako bukas sa school. Kaya kailangan ko na po talaga matulog ng maaga. Teka lang, may sinasabi pa ako Good night po. Bye. Papadudot, alam ko naman na gusto lang sulitin ng mama ko ang mga panahon na nasa Maynila sila. Kaya gusto nila akong makita palagi. Pero dahil nga busy ako sa school at ayaw ng tiyahing ko na makipagkita ako sa kanila, ako na ang naipit. Masyado pa naman silang demanding kapag gusto nilang makipagkita ako sa kanila. As in, ura-urada. Nambibigla sila kaya wala na akong choice. Halimbawa noon ay sasabihin na lang nila na nandun na sila sa mall na malapit sa amin at kokonsensyahin nila ako. Nasiputin sila dahil sayang naman daw ang pinamasahe nila.
Sa totoo lang, lalo akong na-pressure ng mga panahong yon, hindi lang sa pag-aaral kundi sa sarili kong pamilya. Doon ko na-realize na tama ang tiyahin ko dahil ginulo lamang nila ako. Hindi naman ako galit sa kanila pero feeling ko wrong timing ang pagkikita namin ng mga panahong yon. Dagdagan pa ng nanay ko na nagsimulang mag-message sa akin sa Messenger dahil galit daw siya na nakipagkita ako sa biological mother ko samantalang hindi ko man lang siya magawang kumustahin. Guilty ako doon dahil nilimitahan ko na ang pagme-message sa kanya kasi wala rin naman akong napapala. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga panahong yon. Para na akong masisiraan ng ulo. Sobrang hirap na ang kalooban ko dahil hindi ko alam kung sino ang susundin at uunahin sa kanilang lahat. Dagdagan pa noong pag-aaral ko na napakaraming gastusin at bayarin tapos ay wala pa akong malapitan papadudot. Anak, napatawag ka. Pasensya na po kayo na istorbo ko kayo. Nako, hindi ka istorbo. Sakto nga kasi katatapos ko lang maglaba. At eto, kaupo ko lang sa bangko. Grabe, sakit ng balakang ko. Nangalay ba naman eh. Baka marami po kayo nilabhan. Gabundok sa dami. Biruin mo, damit na mga kapatid mo. Tapos ng tatay-tatayan mo. Yung iba sa mga apo ko. Kasi may sakit ang ate mo ngayon eh. Ano pong sakit ni ate? Ano pa nga ba? Di UTI. Lagi na lang siyang may ganon. Ewan ko ba dun sa ate mong yun? Parang hindi na gumagaling. Nagpa-check up na po ba siya? Oo, pero parang matagal na nung nagpa-check up siya. Hindi pa naulit kasi nagipit silang mag-asawa ngayon. Ilang araw na rin yung sakit niya. Yung asawa kasi niya, nadisgrasya sa motor. Tapos daming galos ng bayaw mo. Kawawa naman. Pati yung kasama niya. Tapos mga anak nila may ubot sipon. Ay, pamilyang may sakit. Ay, nakakalungkot naman po yung nangyari. Pero sana po gumaling na sila. Paanong gagaling? Wala ngang pambili ng gamot. Di makapamasada yung asawa ng ate mo. Gawa nga nang nagpapagaling pa sa mga galo sa katawan. Tricycle driver kasi yon, pero nakikipasada lang. Ika-ika pa rin dahil nadaganan ng tambutso yung binti. Grabe pag inabot ka nga naman ng malas, no? Teka, maiba tayo. Bakit ka nga pala napatawag? Wala naman po. Sige na, sabihin mo na. Ano yon? Nahihiya po ako magsabi lalo na ngayon na marami pala kayong problema dyan. Pero wala na po kasi ako malalapitan Kaya nga, sabihin mo na. Ano ba yon? Pwede po ba akong humingi ng tulong sa inyo tungkol sa bayarin ko? Ha? Bayarin? Saan? Sa school po. May ambagan kasi kami para sa gagawin naming activity. Medyo malaki po kasi. Hindi ko na po kayang kunin sa baon ko. Anak, pasensya na. Medyo gipit din kami Yung tatay-tatayan mo, panay daing ng masakit ang tiyan. Ewan kung impatso yun o ano. Ilang araw na siyang hindi makabangon sa higaan, kaya hindi makapangisda. Yung bunso mo namang kapatid, ang maliit na bata na sinama ko dyan, ayun, nahawaan ng ubot sipon ng mga anak ng ate mo. Kaninang umaga nga't sinisinat Namumroblema ako kung saan ako kukuha ng pambili ng gamot. Ganun po ba? Oo Kaya pasensya ka na kasi wala akong maibibigay. Okay lang po, ma. Sinubukan ko lang naman po. Ba't di ka nalang manghingi dyan sa tiyahin mo na nagpapaaral sa'yo? Nahihiya na po kasi ako sa kanya Ang dami na po niyang gastos sa akin. Magastos talaga ang kolehiyo. Pero mabuti na rin na nandiyan ka. Kasi kung nasa akin ka, hindi naman kita kayang pag-aralin Baka matulad ka lang sa ate mo. Kung hindi nagtatrabaho, baka nakapangasawa ng maaga. Hindi niyo po ba man lang ako pagsisikapan na igapang yung pag-aaral namin kahit mahirap? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Ano lang po, naisip ko lang naman. Kasi parang ang unfair po ninyo Aanak-anak kayo ng marami tapos ipapaampon nyo kasi hindi nyo kayang buhayin. Abay, hindi ko naman ginusto na dumami kayo. Yung tatay niyo ang mahilig at laging mainit sa kama kaya lagi akong buntis. Kung ako lang, tama na yung 1 hanggang 2 anak dahil mahirap ang buhay. Tapos namatay pa siya ng maaga.
O edi wala na akong katuwang. Kawawa naman ako. Alam mo ikaw, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa akin na nanay mo. Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ko noong araw. Wala rin naman po kayong alam sa hirap na pinagdaanan ko eh. Bakit sumasagot ka pa talaga? Lagi na lang hirap niyo yung mahalaga. Paano naman yung hirap ko? Hindi rin madali yung buhay ko lalo na ngayong wala na si tatay. Tsaka may iba ng pamilya si nanay. Tapos bumalik nga kayo sa buhay ko. Pero parang hindi ko rin naman nararamdaman na may mama ako. Naririnig mo ba yung mga pinagsasabi mong bata ka? Opo, naririnig ko naman ng malinaw. At matagal ko na rin tong kinikimkim. Sa totoo lang, inggit na inggit ako sa mga kaklase ko eh. Kasi kahit hindi sila mayaman, meron silang mababait at masisipag na magulang. Meron din naman ako ah. 2 pa nga nanay ko eh, di ba? Kayo tsaka yung umampun sa akin. Pero parang pareho naman kayong wala namang pakialam sa akin. Hindi ko maramdaman na sinusuportahan niyo ako tsaka tinutulungan niyo ako. Tapos lagi pa kayo nagagalit sa akin kapag hindi ko kayo nakukumusta. Ako ba kinumusta niyo? Tinanong niyo ba kung ayos lang ako? Kung kaya ko pa ba? Hindi naman, di ba? Nakakasama kayo ng loob. Hirap niyo lang ang mahalaga sa inyo. Wala talaga kayong pakialam sa mga pinagdadaanan ko. Papadudot, pinatayan ko na ng tawag si mama ng panahong yon. Inoff ko rin ang cellphone ko pagkatapos ay tahimik akong umiyak habang nakasubsob ang mukha ko sa aking unan. Sobrang bigat kasi ng nararamdaman ko ng mga panahong yon at tanging pag-iyak na lang ang kaya kong gawin. Pakiramdam ko ay wala na akong lakas para magsalita, magalit o lumaban. Nalulungkot ako at nasasaktan ng husto dahil may 2 nga akong nanay pero hindi ko naman sila maramdamang pareho. Napapagod na rin ako sa mga demand nila ng pakikipagkita sa akin kahit busy ako sa school. Hindi ko sila mapagbigyan kasi hindi rin naman nila ako tinutulungan financially. Mabuti sana kung may trabaho na ako noon, estudyante pa lamang ako. Saka nanay ko sila. Hindi naman siguro sobra na humingi ako ng tulong sa kanila. Sa kabila ng lahat ay alam kong hindi ko na sila maaasahan kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan upang tulungan ang aking sarili. Matagal ko na rin namang pinag-iisipan ang pag-working student lalo na noong nagkaroon ako ng maluwag na schedule sa klase noong sumunod na semestre. Nag-part-time ako sa printing shop na malapit lang din sa aming university. At aaminin ko na malaki ang naitutulong ng sweldo ko doon para tustusan ang mga gastusin ko sa eskwelahan. Proud ako sa sarili ko dahil nakaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi nagtagal, nakagraduate ako at natupad ko ang pangarap kong maging teacher. Sobrang proud sa akin ang 2 nanay ko. Kapwa rin naman sila humingi ng sorry sa akin dahil sa sama ng loob ng ibinigay nila sa akin at pinatawad ko na sila dahil ayokong may daladalang mabigat sa aking dibdib. Sa kasalukuyan ay nandito na ako sa Pampanga dahil taga rito ang mister ko. Yung nanay ko na umampun sa akin ay nasa Cavite pa rin kasama ang pamilya niya. Minsan ay dumadalaw kami doon ng anak ko para makita at kumustahin siya. Ang totoong nanay ko naman ay nasa Zamboanga pa rin. Pinagpaplanuhan nga namin na magbakasyon doon ngayong 2025 para makita naman niya ang apo niya sa akin. Maraming salamat Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Malaking bagay ito sa akin, sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Lagi nating tandaan na kapag may pangarap tayo ay gawin natin ang lahat para makamit ito. Pag para sa atin ang isang bagay, ibibigay yon sa atin kahit na anong mangyari. God bless po sa inyong istasyon and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clarissa. Mga kabarangay, ang pagkakaroon ng pangarap ang nagsisilbing gasolina o motivation ng isang tao upang magpatuloy. Kapag may goal tayo sa buhay ay hindi tayo hihinto o susuko hanggat hindi natin ito nakakamit. At kahit na matagal at mahirap ang mga pinagdaanan natin, magsisilbi nating lakas ang ating mga pangarap.
Yan ang eksaktong karanasan na ibinahagi sa atin ngayong Sabado ng kabarangay nating si Clarissa. Magsilbi rin sana ng inspirasyon sa mga magulang ang kwento ng ating letter sender para paghandaan at pagsikapan ang hinaharap ng ating mga anak. Responsibilidad natin sila at hindi natin dapat pabayaan. Hiniling natin sila sa may kapal at dinala sa mundong ito upang bigyan tayo ng kasiyahan. Kaya marapat lang na huwag natin silang ipagpalit sa mga bagay na wala namang pakinabang sa buhay natin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig